Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion is talk about priesthood of all believers. So our scripture is all about 1 Peter chapter 2 verse 9. So NIV version. But you are chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. ASND version. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga pari ng hari, isang bansang banal, mga taong pag-aari ng Diyos. Pinili kayo upang ipahayag ang mga kahangahangang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang liwanag. So, tungkol saan nga ba itong verses na to? Ayon kay Pastor Russell, tungkol ito sa mga bagong identidad or identity at layunin ng mga mananampalataya sa Diyos. So, bilang isang piniling lahi at maharlikang pagkasaserdote, ang mga Kristiyano ay tinatawag upang ipahayag ang mga kahangahangang gawa ng Diyos na nagliklad sa kanila mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Ito ay nagpapakita na sila ay itinakda upang maging banal at maging kanyang mga espesyal na pag-aari. So, yung mission na may misyon na magbigay ng papuri at patotoo tungkol sa kanyang kadakalaan at kabutihan. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, our first teaching is all about all Christians are priests of God. So, lahat ng Kristiyano ay mga pari ng Diyos. Ayon sa 1 Peter chapter 2 verse 9, sa lupang tipan, ang pagiging pari ay isang natatanging tungkulin na ibinigay sa isang piling grupo. Ngunit sa bagong tipan, ang lahat ng mananampalataya ay tinatawag bilang mga pari. Ibig sabihin, lahat ay may tungkuling maglingkod at magpahayag ng kabanalan ng Diyos sa kanilang buhay at sa kanilang komunidad. So, ang pagiging pari ay hindi lamang isang titulo, kundi isang aktibong tungkulin na kinabibilangan ng pagsamba at pangungunahan sa espiritual na buhay at pagbabahagi ng ebanghelyo. So, ang bawat Kristiyano ay may responsibilidad na maging gabay at ilaw sa kanilang kapwa. Nagpapakita ng halimbawa ng buhay na nanaayon sa kalooban ng Diyos. So, sa ganitong paraan kasi is, ang bawat isa sa atin ay nagiging instrumento ng Diyos upang magdala ng pagbabago at kaligtasan sa iba. So, yung konsepto kasi ng pagkasaserdote ng lahat ng mananampalataya ay nagbibigay diin sa pantay-pantay na dignidad at tungkulin ng lahat sa harap ng Diyos. Walang mas mataas o mas mababa sa kaharian ng Diyos dahil lahat ay tinawag na maglingkod at magpahayag ng kanilang kadakalaan. So, ito ay isang paalala na ang bawat isa ay mahalaga at may natatanging papel sa plano ng Diyos. So, next naman po, all Christians have direct access to God. So, ang isang pangmahalagang aral mula sa ating verse ay direktang access sa lahat ng Kristiyano sa Diyos. So, sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, ang tabing na naghiwalay sa Diyos at tao ay napunit at nagbibigay daan sa bawat mananampalataya na lumapit ng direkta sa Diyos nang walang anumang hadlang. So, ito ay isang napakalaking pribilehiyo na nagmula sa bagong tipan ng dugo ni Kristo. So, ang direct access sa Diyos ay nangangahulugang walang pangangailangan ng intermedyaryo para sa panalangin, pagsamba at pakikipag-ugnayan sa Diyos. So, yung bawat Kristiyano kasi ay maaaring lumapit sa trono ng biyaya ng may kumpiyansa, alam na sila ay tinatanggap at pinakikinggan ng Diyos Ama. So, para kasi sa atin is, ito ay nagdudulot ng kalayaan at kasiyahan na
sa buhay natin or buhay spiritual natin ng bawat mananampalataya. Ito rin ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas upang mamuhay ng may kabanalan at katapatan sapagkat ang presensya ng Diyos ay palaging nariyan upang gabayan, tulungan at palakasin ng bawat isa. So yung direct access natin sa Diyos ay isang patunay ng kanyang walang hanggang pag-ibig at kagandahang loob sa kanyang mga anak. So, last teaching is all Christians have different altars. So, bawat Kristiyano ay may kanya-kanyang altar ng pagsamba at paglilingkod. So, yung konsepto kasi ng altar sa Biblia ay isang lugar ng pagsamba, pagsasakripisyo at pakikipagtakbo sa Diyos. So, sa bawat tipan, sa bagong tipan, ang altar ay hindi na limitado sa isang pisikal na lugar, kundi sa puso at buhay ng bawat mananampalataya. So, yung bawat Kristiyano ay tinatawag na magtayo ng kanilang sariling altar, ng altar kung saan sila ay nag-aalay ng kanilang buhay bilang buhay na sakripisyo sa Diyos. So, ang iba't ibang altar ng mga Kristiyano ay sumasaklaw sa kanilang pang-araw-araw na gawain, trabaho, pamilya at komunidad. So, ang bawat aspeto ng kanilang buhay ay nagiging isang lugar ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos. So, sa kanilang mga gawain, sila ay nagiging liwanag at asin ng mundo. So, nagdadala ng ebanghelyo sa kanilang kapaligiran. So, ang konsepto ng iba't ibang altar ay nagpapakita na ang buhay ng Kristiyano ay isang tuloy-tuloy na pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Ito ay isang paalala na ang bawat kilos at desisyon natin ay dapat magbigay ng kaluwalhatian sa ating mahal na Diyos at ang kanilang buhay ay dapat maging isang patunay ng kanyang kabanalan at kabutihan. So, dadako naman po tayo sa ating application. So, our first application is have a holistic view of the kingdom of God. So, yung pagkakaroon ng isang kabuoang pananaw sa kaharian ng Diyos ay mahalaga para sa bawat Kristiyano. Kasi ito ay nangangahulugan ng pag-unawa na ang kaharian ng Diyos ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng ating buhay at mundo. So, ang kaharian kasi ng Diyos ay hindi lamang isang espiritual na konsepto, kundi isang realidad na dapat maganap sa ating pang-araw-araw na buhay. So, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang kabuoang pananaw, tayo ay tinatawag na magtrabaho at maglingkod sa lahat ng bahagi ng ating buhay na may layuning magdala ng kaluwalhatian sa ating mahal na Diyos. So, ang ating pamilya, trabaho, komunidad at simbahan ay lahat bahagi ng kaharian ng Diyos. At tayo ay tinawag na maging aktibong bahagi nito kasi ang ating mga aksyon at desisyon ay dapat magpakita ng mga halaga ng kaharian ng Diyos tulad ng katarungan, pag-ibig at kabanalan. Yang tatlong yan, katarungan, pag-ibig at kabanalan. So, ang ganitong pananaw kasi ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at layunin sa ating buhay. Ito ay nagtatakda ng ating mga priority at nagbibigay sa atin ng direksyon sa ating pang-araw-araw na gawain. So, ang pagkilala na tayo ay bahagi ng isang malaking plano ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas at kumpiyansa na magpatuloy at maglingkod sa Kanya. So, next application is have a holistic view of the work of the Lord. So, ang trabaho pala ng Panginoon ay hindi limitado sa mga gawain ng simbahan, kundi sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kasi dapat nating makita na ang bawat gawain bilang isang pagkakataon na maglingkod sa Diyos, ang bawat propesyon at gawain ay nagbibigay ng iba't ibang paraan upang maglingkod at magdala ng ebanghelyo sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, sa ganitong paraan kasi ang ating trabaho ay nagiging isang paraan ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Ito ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at layunin sa ating pang-araw-araw na gawain na alam na ang bawat aspeto ng ating buhay ay may mahalagang papel sa plano ng Diyos. So, lastly, last application natin is have a holistic view of worship service. So, yung pagsamba sa Diyos ay hindi lamang limitado sa loob ng simbahan, kundi sa isang tuloy-tuloy na karanasan sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ang bawat bahagi ng ating buhay ay dapat magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos kasi ang ating pamilya at trabaho
at personal na buhay ay lahat bahagi ng pagsamba ng Diyos or pagsamba sa Diyos. So, ang ganitong pananaw ay nagpapakita na ang bawat kilos at desisyon ay dapat magbigay ng kaluwalhatian sa ating mahal na Diyos. So, ang buhay Kristiyano ay isang tuloy-tuloy na pagsamba at paglilingkod sa Diyos na nagmumula sa ating puso ng puno ng pasasalamat at pag-ibig sa Kanya. So, dadako naman po tayo sa ating last part, which is the discussion. So, our discussion is what is the importance of the doctrine of the priesthood of all believers. So, ang doktrina or doctrine ng pagka-sacerdote ng lahat ng mananampalataya ay napakalaga dahil nagbibigay ito ng pantay-pantay na dignidad at tungkulin sa harap ng Diyos. Walang mas mataas or walang mas mababa sa harian ng Diyos dahil lahat ay tinatawag na maglingkod at magpahayag ng kanyang kadakilaan. So, ito ay isang paalala na ang bawat isa ay mahalaga at may natatanging papel sa plano ng Diyos. So, ang doktrinang ito ay nagbibigay inspirasyon at lakas upang mamuhay ng may kabanalan at katapatan. So, ang bawat Kristiyano ay may direct access sa Diyos at ito ay nagdudulot ng kalayaan at kasiyahan sa buhay espiritual. So, ang bawat aksyon at desisyon natin ay nagiging makabuluhan dahil alam na ito ay bahagi ng isang mas malaking plano ng Diyos. So, yung konsepto kasi ng iba't ibang altar ay nagpapakita na ang pagsamba sa Diyos ay dapat maganap sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, yung bawat bahagi ng ating buhay ay nagiging isang lugar ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Ito ay isang paalala na ang buhay Kristiyano ay tuloy-tuloy na pagsamba at paglilingkod sa Diyos. So, sa ganitong paraan kasi ang bawat Kristiyano ay nagiging instrumento ng Diyos upang magdala ng pagbabago at kaligtasan sa kanilang paligid. So, ang doktrina ng pagkasaserdote ng lahat ng mananampalataya ay nagbibigay inspirasyon at layunin sa ating buhay at nagpapakita ng mga halaga ng kaharian ng Diyos tulad ng katarungan, pag-ibig at kabanalan.